mangyayari sa ating bansa sa modernong panahon na tayo ay binubulag at tayo ay pinagsisinungalingan at sinasabi nila na ang EDCA daw ay humanitarian and friendly relations lamang sa pagitan ng ating bansa. Bakit walang transparency? Bakit walang inspeksyon? Bakit walang full public disclosure? May tinatago, klaro. May tinatago, of course. Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of US armaments sa kanyang napipintong pakikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulunsaran ng digmaan ay Pilipinas. That's exactly how we should define EDCA. EDCA is a forward US deployment of armaments in the guise of EDCA. Nagkakaroon sila ng base militar nila nang walang kasunduan na pinayagan ng ating mamamayan. Unang mga instrumentalidad ng ating Estado, kagaya ng Senado, as required by the Constitution. Mini military base inside Philippine military camps. Kabastusan ang EDCA na yan. Paglapastangan yan sa ating tradisyon na dapat ang pamahalaan nangungonsulta at tinitindigan ang tamang interes ng kanyang mamamayan, hindi ng mga dayuhan. Nabubuhay po ang aming dugo sa pagkikipaglaban. Na-recruit ako sa CPP, NPA, NDF noong kabataan ko, 18 years old, exactly because of the military basis narrative. Yan ngayon ang nabubuhay sa dugo namin. But you can be assured na hindi na po ko hahawak ng armas upang sumama muli sa NPA. Never. At sa CPP, NPA, NDF, lalabanan natin sila. Pero, hindi rin tayo papayag na lulupigin ng pamahalaan at ipupulit tayo sa kapahamakan at kamatayan dahil lamang ang gobyerno nito ay gustong humulagpos at makakuha ng konsesyon sa Amerika. What is the long and short of this? Kailangan nating puntuhin ang dapat puntuhin. Dapat sigilin ang dapat sigilin. Hindi pwedeng tayo ay maging neutral to address the problem. The problem right now is the Marcos government. It is doing, willing, and dealing para ma-release at ma-unfreeze ang more than 385 million US dollars nila na assets sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ibinubulit sa kamatayan at digmaan at bakit ayaw niyang pigilan ang illegal, unconstitutional na EDCA na yan at gusto pang palawakin. Yan po malinaw, mga kababayan. We should bring the accountability where it should be. Ang paniningil sa gobyerno ay hindi nangangahulugang tayo ay kontra gobyerno. Hindi rin pwedeng hindi malinaw sa mamamayan. Anong direksyon natin? Tatlo. Number one, kung hindi nakikinig ang Marcos government na ito, may karapatan ba tayong siya ipaalisin sa kapangyarihan sa mapayapang pamamaraan? Yes! Yes! Mayroon, anong tawag po dyan? People power. Ano po ang... Yes! Ano po ang definition ng Supreme Court sa people power? Exercise of the direct sovereign will of the people. Direktang paglulunsad ng soberanyang kapangyarihan ng mamamayan outside of election but short of putting up arms to overthrow the government. That is called people power. Pangatlo, nararapat po ba na sundan natin ang constitutional line of succession at babaguhin natin ang bulok na sistema ng pamamahala sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nararapat na mamumuno sa atin? Yan ba ay bahagi dapat ng direksyon para itigil na ang mapamuksa na uri ng pamamahala ni Marcos Jr.? Karapatan ba yan ng mamamayan ay panawagan? Yes, karapatan po yan ng mamamayan. Yes! Pagdami ng mga exercise na hindi naman kinukonsulta sa public. Tama, hindi lang kabastusan, pagtataksil. Malinaw na pagtataksil,
ng gobyerno ni Marcos na palaganapin ang mga base militar ng Amerika sa loob ng mga kampo militar sa Pilipinas without passing through the consultative public opinion and approval of Senate. Ito ay circumvention ng konstitusyon at malinaw na yan ay mga paglabag na hindi dapat pinapabayaan ng mamamayan. Pagtataksil yan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Malinaw na niluluto ng Amerika yung giyera gamit yung tayo, mga Pilipino, lugar natin, ang Pilipinas. Sa tingin mo, handa ba ang Pilipinas sa giyera? Hindi tayo handa magipagdigma because we are not a people that promote war. We are a people that should stand for peace. Handa tayong pigilan ng digmaan. Yun ang ating dapat gagawin. Against the law ang pag-promote ng digmaan, ang pag-promote ng nuclear weapons, at yan ang ginagawa ni Mr. Marcos. Kaya pipigilan siya ng mamamayan. Hindi tayo papayag na ibubulit tayo sa digmaang ikalulugmok at ikamamatay ng ating mga mamamayan at ng buong bansa. Sa tingin mo, anong rason, yung dahilan, yung biglang pag-shift ni BBM sa kanyang foreign policy? Noon, friends to all, enemy to none, pero ngayon, Amerika na lang yung parang kaibigan niya. Malinaw. They want to recover more than $380 million ng mga ill-gotten wealth na na-frozen sa Amerika, and at least 4 or 5 properties nila na real estate sa New York. By the hundreds of millions din ito. At ito, after all, ay nagpapakita ang kanyang bait-baitan at ang kanyang gimmick ng pangampanya using the Duterte, at ang tema ng unity and continuity was all about themselves only. The powers that they have right now is not about the country. It's not about the people. It's about themselves. Yan ang babawiin natin sa kanila. Yan ang sisingilin ng taong bayan. So para makuha yung kayamanan nila, kapalit dugo ng mga Pilipino. Ay, hindi natin papayagan yon. Definitely. The people will not allow. Kaya may koalisyon kontra giyera. May mamamayan, Marcos alis dyan. At mayroon tayong pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na ibulid tayo sa digmaan ni Mr. Marcos para lamang makuha ang gusto niyang yaman na babawiin niya yung mga ill-gotten wealth na ito doon sa bansang Amerika. Thank you. May dadagdagan ako, Eric. Naalala niyo po nung sinabi ni Mr. Marcos, yung EDCA na yan, may tutulong daw sa atin pag nagkaroon po ng mga calamity. Ano po ang nangyari? Bakit wala po tayo nakita ng mga sundalo ng Kano? Dahil kasinungalingan lahat yon. Sapagkat hindi interes ng Amerika na iligtas tayo sa una o sa kalamidad. Nakita natin na mga EDCA na ito ay walang naitulong sapagkat walang rubber boat, walang helicopter, walang relief operation, at walang humanitarian aid na ginawa ang Amerika. Bagamat sila ay nagpopromesa na through EDCA, mananatili ang kanilang pagtulong sa atin. All ay sales talk lang yun. Ang tawag doon ay marketing gimmick ng Amerika para pumayag tayo na pumasok ang kanilang mga armas nuklear at kagamitan militar na gagamitin ng ating bansa. EDCA is nothing more than a marketing strategy para bilugin ang utak ng mamamayang Pilipino at paniwalain tayo na kaibigan pa rin natin ng Amerika, which is not true. Ever since hindi nila tinatrato na kaibigan,